May binubuo na pong kaso ang Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa issue ng flood control projects. Sinabi po yan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa isang forum sa Taguig. At dagdag ni Remulla, susundan nilang ebidensya kahit saan man ito mapunta. Saksi si Salima Refran. Noong maitalaga bilang ombudsman si Jesus Crispin Remulla nitong Oktubre, tumawag daw sa kanya si dating House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Lumabas yan sa pagtatanong ng ekonomistang si Winnie Monsod sa isang forum tungkol sa flood control controversy sa UP College of Law, PGC. Martin is a fraternity brother. He entered the fraternity when I was the illustrious fellow. So we have a naturally close relationship. I answered his call once because we respect each other. He talked to me. That was before I assumed office, but after I was appointed. And after that, I didn't talk to him anymore because I have to think clearly about these cases. Ayon kay Remulla, sinusubukan daw ni Romualdez na ipaliwanag ang panig niya at iginiit na wala siyang kinalaman sa anomalya sa flood control. Of course, he was trying to make a case, his case, that had nothing to do with anything. I mean, we just listen. At so far, sir, kamusta po yung evidence? We're building up something. We're building up something. Isa si Romualdez sa mga idinawit ni dating Congressman Zaldico sa issue ng insertion at kickback sa budget. Si Romualdez din daw ang nagbanta kay Ko na wag nang bumalik ng bansa. Sabi rin noon ng dating security consultant ni Ko na si Orly Gutesa na naghahatid umano sila ng mali-maletang pera kay Romualdez sa mga bahay nito. So when you think it will be filed within the year, I mean not this year, but at least in the next 6 months or 9 months? Oh yes, ma'am. You think so? Yes, ma'am. I'll hold you to that. Yes, ma'am. Si Remulla, inulit na susundan ng ebidensya kahit saan man ito mapunta. Kahit pa kay Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi ni Ko na nag-utos daw magpasok ng 100 billion pesos insertions sa budget. Kahit sino pa po ito. Wala naman tayong magagawa kasi nandiyan na yan eh. Evidence na yan eh. Tsaka we are trying to be as transparent as we can be. Kasi nga, ano na to, this is already an issue close to the hearts of Filipinos. Hindi ko naman kinuha yung opisina to para magtakip para kahit kanino. Pero sa ngayon, aabot na ba ang mga ebidensya hanggang sa Malacanang? Wala pa akong nakikita sa aking mga mata. Pero kinakailangan, pag-aralan lahat yan. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Romualdez sa mga sinabi ni Remulla. Pero dati nang sinabi ni Romualdez na malinis ang kanyang konsensya sa kabila ng mga alegasyon ni Ko na anya'y di naman pinanumpaan at walang bigat bilang ebidensya sa korte. Ayon naman sa palasyo, kahit may mga nabanggit na miyembro ng gabinete sa mga alegasyon ng katiwalian, walang internal investigation na nagaganap sa ngayon. Pero lahat daw ng opisyal, maaaring sibakin anumang oras, depende sa pasya ni Pangulong Bongbong Marcos. At kahit nagbitiw na, hindi pa rin sila lusot kung may pananagutan. Wala pong pwedeng lumagpas. Kung kinakailangan po imbestigahan, private citizen, public official, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. 3 opisyal ng ehekutibo ang inanunsyong nagbitiw kamakailan alang-alang sa delikadesa matapos madawit ang kanilang mga tanggapan sa issue ng flood control projects. Nauna nang tinanggi ni Nooy Budget Secretary Amena Pangandaman at Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga alegasyon ng katiwalian. Si Bersamin iginiit naman kahapon na di siya nag-resign, taliwas sa inanunsyo ng Presidential Communications Office. The palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. At nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face at let us just leave it at that. Do we still stand by our statement that you resigned out of the delikadesa? Muli po, ang pina-announce po sa atin ay galing sa palasyo at kung ano po nararamdaman ni E.S. Bersamin, yun din po na ginagalang po natin ang kanyang nararamdaman. Tinanong din ng palasyo kung magkakaroon nga ba ng balasahan sa gabinete.
Kasunod yan ang pabirong sabi ni Pangulong Marcos sa Bagong Bayani Awards kung saan kinilala ang mga OFW. First Lady Luis Araneta Marcos, who has recently been traveling to Europe to assist with the OWA with some of the activities. So she has become our ambassador now for migrant workers. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... Kung nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo, so yun muna po tayo. Face value. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafran, ang inyong saksi. Mahigit 38 milyong piso ang nalikom mula sa pagsubasta sa 3 sa mga luxury vehicle ng mga diskaya. Saksi si Joseph Moro. There is a sole bidder for the Lincoln Navigator. It is declared the sale lot number 062-2025 sold. Isa yan sa 7 luxury vehicles na isinubasta sa public auction ng Bureau of Customs. Nakuha yan ng kumpanyang Lesental Jewelry sa bid price na 7.1 million pesos. Binayaran niya ng winning bidder ng cash na nakalagay sa mga backpack. Ang mga bundle-bundle ng pera idinaan pa sa money counter. For the sale at number 062-2025, the winning bidder is Lesental and paid the full amount of 7,100,000 pesos. Ano niya yung sasakyan? Ay, hindi. Lutusan lang po ako ni boss. Ako lang pinabili. Gagamitin po yata. Personal? Personal. Okay. Gusto niya talaga yung mga Lincoln? Hindi naman po. Gusto niya yung history. Kabilang ang naturang sasakyan sa 13 luxury vehicles na kinumpiska ng Bureau of Customs sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya na kulang-kulang ang mga papeles at ibinayad na tax. 7 sa mga sasakyang yan ang isinubasta. Pinakamura sa pinabid ay nasa 5 milyong piso. Sa 7 na luxury vehicles ng mga Diskaya na ipapa-auction ng Bureau of Customs, ang pinakamahal dito, itong Rolls-Royce Cullinan na ang starting bid ay 45.3 million pesos. Magkano itong payong? Ilang milyon itong payong? Kasamang isinubasta ng sasakyan ang sumikat na payong na dahilan umano ni Sara kung bakit niya binili ang sasakyan. Lahat ng ibebenta ngayon, pera nating lahat to eh. Pera natin yan, yung pinambigid dyan. 3 ang matagumpay na naisubasta ng Bureau of Customs. 2 sa mga ito nakuha sa kabuang halagang lampas 30 million pesos ng iisang kumpanya, ang Simplex Industrial Corporation. Sinubukan namin kunan ng pahayagang kumpanya pero tumanggi ito. Walang nagbid sa Rolls-Royce at 3 iba pang luxury vehicle. Kaya ayon sa BOC, maaaring ibaba nila ang presyo ng mga ito sa susunod na bidding. We used a 10% depreciation factor, no? But we can now consider perhaps maximizing to 16% as depreciation. We can also consider current market prices for the second auction. 8 kumpanya ang nagbid kanina na ayon sa BOC ay kanilang vinet o siniguro na malinis sa pamamagitan ng paghingi ng income tax return mula sa Bureau of Internal Revenue. Establishing the purchasing power of the bidder to make sure na hindi sila dummy, no? Na kumuha lang ng isang taong kakilala at sasabihan na bibigyan siya ng pera at mag-participate sa auction. Hindi na mabibigyan nila Diskaya yan, nakaprease yung asset nila eh. Nakaprease ang accounts nila eh. 38 million pesos o wala pa sa kalahati ng target na 103 million pesos ang nakolekta sa auction na iririmit ng BOC sa National Treasury. Hindi yan maiiwan sa BOC. So pag yan sa Bureau of Treasury na, magagamit na yan sa mga programa para sa ating mga kababayan. Asset recovery is a component of anti-corruption work because without it, the financial damage caused by these people cannot be repaired. These 7 luxury vehicles were purchased with flood control money. This is justice in practice. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Inaantabayan na ang paglipat kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Kasunod pa ito ng sentensyang habang buhay na pagkakakulong sa kanya at sa 7 iba pa para sa kasong qualified trafficking. Saksi si Marisol Abduraman. Guilty beyond reasonable doubt.
Matapos ang mahigit isang taon, hinutulang guilty sa qualified trafficking of person si Guo Huaping o mas kilala bilang dating Banbantarlac City Mayor Alice Guo. Sinintensyahan siya ng life imprisonment o habang buhay na pagkakabilanggo. Ang kaso, nagugat ng i-raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang compound na ito sa Banbantarlac noong March 2024. Na-rescue ang daang-daang Pilipino at mga dayuhan na ayon sa PAOC sa pilitang pinagtatrabaho sa online scamming at pinaparusahan kapag hindi umabot sa kota. Ang niraid na pogo nasa compound na pagmamayari ng Baofu Land Development Incorporated. Base sa dokumentong nakuha ng PAOC, pag-aari ito ni Guo. Ginawa itong commercial land at sigurin daw ang kumuha ng building permit ng mga gusali sa loob. Kasunod nito, naungkat ang pagkatao ni Guo sa mga pagdinig noong nakaraang taon. Lumaki po ako sa farm. Ang tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Paulit-ulit niyang iginigiit noon na hindi siya spy. Po po isang Filipino at lalong-lalo na po hindi po ako spy. Naglabas din si Senator Win Gatchalian ng dokumento na si Alice Guo ay si Guo Huaping na napatunayang totoo sa pagsusuri ng NBI dahil tugma ang fingerprints ng dalawa. Umalis ang bansa si Guo at natunton sa Indonesia. Kalaunay, naibalik din siya sa Pilipinas para harapin ang mga inihain sa kanyang kaso. Hanggang sa hatulan na siyang guilty ngayong araw. Napakabilis po ng korte. Binigay sa atin yung decision. First time tayong nag-file ng organizing human trafficking under Section 4L of the Anti-Human Trafficking Law. So, first time din na nag-convict ang court ng organizing. Bukod kay Guo, guilty rin ang hatol sa 7 iba pa. Habang buhay na pagkakabilanggo rin ang parusa. Kailangan din nilang magbayad ng 2 milyong pisong multa at magbigay ng 600,000 piso na moral at exemplary damages. 8 naman ang naakwit. Habang 5 pang akusado ang pinaghahanap, kabilang si Dennis Cunanan na dati nang nasangkot sa PDAF anomaly. Base sa desisyon ng korte, sinabi nitong napatunayan ng mga ebidensya ang mga elemento ng qualified trafficking sa kaso, ang pag-organisa, pagbibigay ng financial support at pag-utos sa ibang tao, pati ang pananakot, paggamit ng dahas, pagpilit at ang forced labor. Sa kanyang depensa sa korte, sinabi ni Guo na taong 2021 ay wala na siya sa Baofu. Pero ayon sa korte, si Guo at iba pang akusado ay napatunay mga beneficial owner ng Baofu. Hindi dumalo physically si Alice Guo sa pagdinig. Sa halip, ginawa ang promulgation via video conferencing. Hindi na rin daw hiniling ng prosecution sa korte ang physical presence ni Guo. That's the call of the court. Imagine yung number of accused who will be brought to court, yung hirap niyan sa security. And remember, may mga previous security threat, di ba, sa court. Dumalo rin sa promulgation kanina si dating PAOK Chief Gilbert Cruz na nanguna sa operasyon sa PAOK sa Pogo sa Tarlac. Medyo kinakabahan ako kanina. Of course, we expect yung worst, but this is a big surprise para sa amin lahat. Dito nagsama-sama yung hirap namin. Sa ngayon, forfeited na at mapupunta sa gobyerno ang buong compound. What we thought before as parang imposible, ngayon napatunayan natin that sa pagkakaisa ng bawat ahensya, pagtutulungan, and with all the dedication and sincerity, nothing is impossible. This is a symbolic victory for the government. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Arestado ang may-ari ng isang bahay sa Baguio matapos mabisto sa garahe nito ang isang sasakyang nakaw umano. Pinipinturahan ng bagong kulay ang sasakyan ng abutan ng mga otoridad. Saksi si Emil Sumangil, exclusive. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng PNP Highway Patrol Group ang residential property na ito sa Sitio Arupong, Luwakan proper sa Baguio. Ang kanilang pakay, ang garahe ng bahay kung saan inabutan nilang pinipinturahan ang utility vehicle na ito. Ayon sa HPG, nakatanggap sila ng tip na dito dinala ang sasakyang ninakaw umano nitong nakaraang buwan habang nakaparada sa harapan ng bahay ng may-ari. Binasag po yung windshield ng kanyang pong sasakyan. Binaklas nga po yung ignition cap at gumawa ng mga other way, nag-tap ng mga lines para at least mapagana
ito pong kanya pong sasakyan. Kasama ng HPG sa operasyon ang babaeng complainant. Nakaparada sa gilid ngayon ng kalsada, ng highway. Tapos ano ang ginawa nila? Baka sinira yung lock ng bintana. Ang sasakyan na dating kulay light brown, ngayon kulay puti na. Hindi pa raw nababago ang engine at chassis number pero ang ilang pang patunay na ito nga ang nakaw na sasakyan. Itinuro mismo ng biktima sa mga pulis. Nakita natin na dinedeface na or binabago na po ito pong kaanyuan ng sasakyan po ng ating pong biktima. At during our macro etching, napatunayan at nalaman din natin na yun mismo yung sasakyan na hinahanap po or nawawala. Dinakip ang may-ari ng bahay na itinangging nakaw ang sasakyang inabutan ng mga pulis na pinipinturahan sa kanyang garahe. Ang nabanggit po ng ating pong suspect, una ay nakuha niya lang din daw po ito sa ibang tao pero hindi po naniniwala ang inyong PNP-HPG para po dyan. Patuloy namin sinisikap na makunan ng panig ang suspect. Maraming anggulo tinitignan po ng inyong PNP-HPG. Una dahil kaya binabago yung kaanyuan ito pong sakyan na maaaring gamitin pa sa anong pang krimen. Ginagamit din namin mostly sa emergency kasi yung ibang kapitbahay namin nakikisakay, gano'n. Pang sundo sa mga bata sa paaralan. Nagpapasalamat po ako sa grupo ng HPG sa sobrang effort nila. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.